Magandang araw sa lahat. Isang mapagpalang araw na naman na ihatid namin sa inyo. At ako'y nagagalak sa araw na ito dahil kasama ko ang ating kapatira na si Ate Belen, Ebelinda Escobar. At si Ellie naman itong may guitar dito. So, ngayong araw na to, naisip ko po na magbahagi sa inyo sa isa sa ating kapatiran na nakakilala sa Panginoon at nais ko pong i-share sa channel na ito ang testimonya sa buhay niya kung paano niya nakilala ang Panginoon. At ako'y nagagalak na nung kinausap ko siya kung pwede ka bang magbahagi sa aking channel at pumayag po siya at ngayon ay nandito siya sa aming bahay at excited pa ako na marinig kung paano ang Panginoon kumilos sa kanyang buhay at kung paano niya nakilala ang Panginoon. Amen! Amen. Ate, it's your turn. Ito po yung panahon na wala na po akong alam na paraan paano malulutas yung aking problema. Sa sobrang kabigatan ng dinadala kong problema sa asawa, gusto ko na tapusin yung buhay ko nung oras na yon. Hating gabi yun eh. Mag-aalauna na ng hating gabi, ng madaling araw nun. So, nais ko nang uminom ng lason. Gusto ko nang lumayo ng malayong-malayo. Parang gusto kong makalimot na hindi ko alam kung paano. Yung takasan, yun. Gusto kong takasan yung aking problemang dinadala. So, dati, hindi naman ako nakikinig sa TV ng yung tungkol sa Bible. Wala akong hilig dyan eh. Hindi ako nagbabasa ng Bible. So, pero ako, linggo-linggo, naka-church ako. Nangungumpisal ako, linggo-linggo. Lumalakad pa nga ako ng palahod, marami akong simbahan na pinuntahan para lang hanapin yung solusyon, yung katugunan sa problema ko. Pero hindi ko po natagpuan yun. So kaya ang naging ko na lang ay tapusin na lang yung buhay ko. Para doon matapos yung problema ko. Pero hindi pala po yun na susi. So binuksan ko yung TV. Dahil hindi na nga ako patulugin, iyak lang ako ng iyak. Pagbukas ko ng TV ay bumugad yung Jesus is Lord. So, pinakinggan ko siya. Dati hindi ko yan pinapansin. Pinakinggan ko siya. So, ang topic po na sinabi ni Eddie Villanueva po yun. Channel 13, alauna ng madaling araw. Na bakit may taong pumapatay at nagpapakamatay. Yung tumbok po sa problema ko yung sinabi niya. At ang topic po doon ay kay David at saka kay Goliath. Na yung pala po ang dahilan bakit nga mayroon taong gusto magpakamatay dahil hindi po nila kilala ang Diyos na kanilang sinasamba. Wala pong tunay na relasyon sa Diyos. Yun ang pagkasabi niya. Dahil kung kilala nila ang tunay na Diyos na kanilang sinasamba at may tunay silang relasyon sa Diyos, hindi ni magagawa ng tao ang gumawa ng masama sa kanyang kapwa. So hanggang sa kinuwento niya yung si David, na siya ang nakapatay kay Goliath, na pamamagitan lang ng isling. Samantalang yung mga kapatid niya, may mga sandata, may pang-cover pa, pero tinatawanan lang sila ni Goliath. Pero si David, dahil kasama niya ang Panginoon, at may tiwala siya at may pananampalataya siya, kaya mismo, ang kapangyarihan ng Diyos, ang kumilos sa buhay ni David para mapatay si Goliath. So ngayon, ang problema, hindi pala tinatakasan. Ito po ay hinaharap. Sabi nga, tapakan mo ang problema. Huwag kang pa-under sa problema. Ang problema ang anderin mo. So, ang solusyon pala po doon ay ang Panginoong Jesus. Kasi, hindi natin kayang, sa sarili natin, hindi po yun natin yung kaya. Pero ang Diyos,
ay kaya lahat yun. Walang imposible sa Kanya. Kaya kung tayo nga po ay mayroong tunay na relasyon sa Diyos, at kilala natin ang Diyos na ating sinasamba, may problema man tayo, mag-aampon dalahin dahil kasama natin ng Diyos. Kung tayo ay magtitiwala ng buong buo sa Panginoon, kung bibigyan natin yung kabigatan sa Panginoon, ang Diyos ang bahala sa atin. So, nung oras pong yun, habang ako'y nakikinig ng mensahe, may bumaba po sa aking malamig hanggang sa braso ko, at pakiramdam ko para akong binuhusan ng tubig. Yung galit na nag-aano sa dibdib ko sa mother-in-law ko dahil solong anak yung asawa ko, pinakatakpan niya ang kasalanan ng kanyang anak. Pag inaway ko ang anak niya, pati siya, kaaway ko na rin. So dahil doon, galit ako sa kanilang mag-ina. Pero pagkatapos na mangyari yung gabi na yun, yung naramdaman ko yun, para ako nakalutang, na nawala lahat ng galit sa puso ko. Kinabukasan ng umaga, binati ko na po yung biinang ko, pati yung kapitbahay ko nagalit sa akin dahil kaaway niya yung border ko, hindi na rin ako kinikibo. So binati ko po silang lahat. Tapos yung kapitbahay ko, nung batiin ko, sinuplapan niya ako, pinanghiluraan niya ako, ginanon pa ako. Pero ang nakakatuwa doon, bakit po wala ako naramdaman na galit kahit sinuplan niya ako. At 3 beses ko siyang binabati pag nahasalubong ko. Nung pangalawa, tinitigan lang ako. Pero nung pangatlong bati ko na, nginitian na po ako. So, ibig sabihin po doon talaga, yung what you sow, you reap. Ganun din po ang ginawa ko sa biyanan ko, na ginawa ko sa biyanan ko ay, dati kahit may sakit yan, may lagnat, hindi ko yan sinisilip, hindi ko yan pinapansin. Kasi nga, galit nga ako sa kanya dahil yung ginagawa niyang pagkatakip sa kasalanan ng anak niya na hindi niya sinasabi sa akin, ay ngayon, nung mangyari sa akin nung gabing yun, parang nabaptize ako sa Holy Spirit, parang nabago po yung pagkatao ko, parang nabago yung pakiramdam ko na nung high school pa ako, ay problema ko na yung love your enemy, na hindi ko po yun magawa-gawa. Hanggang sa nagkaasawa na ako, 3 na anak ko, hindi ko po magawa yung love your enemy. Na sabi nga, pumasok pa nga ako sa high school noon sa amin sa probinsya, ng 3 taon ako sa Madre. Before and after ng subject, may prayer yun, may retreat pa. Pero bakit yung love your enemy eh, hindi ko magawa? Pero nung gabing yun, na mangyari sa akin yun, dahil sa mensahe na yun, na parang lumutang ako, parang gaan-gaan ng pakiramdam ko, kinabukasan, parang napakabilis ng pangyayari na ganun kasarap na umibig sa kaaway. Kaya yung another, ng asawa ko, another woman, nung makasakbay ko sa jeep, naipamasahe ko pa. Wala akong galit na naramdaman. Ang naramdaman ko ay awa. Ang sinabi sa akin ng Panginoon, hindi ikaw ang kawawa, hindi ikaw ang naapi. Ang asawa mo ang kawawa dahil siya ay namumuhay sa kasalanan. Kaya, kumbaga hindi pala ako dapat yung mag-self-pity. Dahil hindi pala ako yung kawawa sa mata ng Diyos, kundi yung asawa ko ang kawawa. Yung kanyang pamumuhay na nasa kasalanan. So, napakasarap po pala pati ng mayroong biyanan. Kasi po, natutuhan ko pong mahalin ang biyanan ko, buhat noon. Small things means a lot. Maliliit na bagay na paborito niya, gusto niya, iniuwian ko siya. At pag nagkakasakit siya, inaalagaan ko na, binabantayan ko sa magdamag. Inuuwian ko ng mga paborito niya kahit na sabi nga ay maliliit na bagay. Pero minsan at ngayon, alam yun, sabi nga, what you sow, you reap. Narinig ko yun sa usapan nila na dati sinisiraan niya ako sa mga kakilala niya. Ngayon, pinupuri na niya ako at sinasabi niya paano kaya daw siya kung wala ako. At ipagpapatayo pa raw ako ng rebulto. Yun po yung sabi niya sa mga kaibigan niya. Alam niyo po, ganun ka-power po yung love talaga ng Lord.
pag ang love ng Lord ay nasa puso natin, yun po ay mag-overflow sa kapwa natin. Hindi pala po mahirap mag-forgive pag ang pag-ibig ng Diyos ay nasa puso natin. At masarap po ang may biyanan. Noon akala ko, napakahirap ng mahalin ng isang biyanan. Pero kahit pumasungit ang biyanan mo, kung ikaw ay may tunay na relasyon sa Panginoon at kilala mo ang Diyos mong sinasamba, hindi po mahirap magmahal. Masarap po pala ang may biyanan. So, kaya po, yun po ang tinuro sa akin ng Panginoon nang makilala. Kaya ko po nakilala ang Panginoon. At sinabi ko sa asawa ko, humingi ako ng tawad dahil sabi ko sa kanya, nagsisisi ako, ba't ikaw ang napangasawa ko? Pero, nung mangyari po sa akin yon na naging Kristiyana ako, sinabi ko sa kanya, binabawi ko yung sinabi ko, nagpapasalamat ako sa iyo dahil sa mga problemang ibinigay mo sa akin, natagpuan ko ang Panginoon. So di po ba napakasarap ng kilala mo ang Diyos na sinasamba mo na may tunay kang relasyon kasi doon po mo matatagpuan ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kapayapaan, ang tunay na pag-ibig. So yun po yung dahilan at naging daan kung bakit ko nakilala ang Panginoon. Yun po ay since 1987 at hanggang sa ngayon po. So yun po yung aking may share sa inyo na napakasarap po ng meron tunay na relasyon sa Panginoon at kilala mo ang Diyos na ating sinasamba. So yun po yun. Magandang araw po sa inyong lahat. Amen. Napakaganda ng story ng ating kapatiran dito. At marami pa po yan. Marami pa po siyang mga shinare sa akin na marami pa po yan. Siyempre, 1987? 1987. So, ilang taon lang ako niyan. 87, ngayon 2024 na. So, ilang years na yan. So, ang dami pa pong mga mabubuting nangyayari sa buhay ng kapatid na ito. At syempre, sa buhay natin, maraming trials na nagdaan. At alam ko po na marami pong trials na pinagdaanan mo. Hindi lang, minsan kasi sa ating buhay, pagkatanggap natin sa Panginoon, parang very excited. Nung tinanggap ko po ang Panginoon, exciting halos lahat. Pero pagdating ng trials, syempre manghihina ka minsan. Kaya lang, nandun kasi ang hope eh. Kaya yun ang nagbibigay sa'yo ng strength. Kasi maybe the pain in the night, but joy comes in the morning. So, yun nga po ang marami pa po. Kung makilala nyo ang kapatid na ito, nako, marami kayong matutunan sa kanya. Marami siyang pinagdaanan na ibahagi niya sa akin. Kaya ako'y nalulugod talaga na ipahayag sa channel na ito kung paano kumbaga grabe, miracle ang nangyari noon. Muntik na siyang magpakamatay, tapos binuksan niya lang yung TV, tapos narinig niya ang boses ni Brother Eddie Villanueva na ginamit ng Panginoon. Kasi ang Panginoon nangungusap sa atin through Bible, through pastor, through other people. Kaya sa pagkakataong iyon, ang nangyari, si Brother Eddie Villanueva ang ginamit ng Panginoon para mangusap sa kanya. Na yun nga po ang nangyari sa kanya. At hindi lang niya tinanggap ang word na yun, kundi ang banal na espiritu mismo ay kumilos sa kanyang buhay mismo sa araw na yon. So, sa napakagandang pakinggan ng mga ganun. Pag ako'y nakakapakinig ng mga testimonya, ako'y nag-i-excite, ako'y nabubuhayan, ako'y basta mahirap i-explain kasi ang joy inside yan eh, parang hindi mo ma-explain. Pero alam mo yan kung ikay Kristiyano, di ba? Di ba, ate? Yeah. Di ba? Agree. Ito, tatlo kami. By hearing. By hearing. You will be saved. Yeah. So, masarap makinig ng salita ng Panginoon kasi yun ang daan ng kaligtasan. Basahin ko nga pala dito sa Matthew verse 5, 43 to 45.
Narinig ninyo na sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kaputan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong kaaway, inyong mga kaaway, at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama at nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. So, tunay nga na ang nangyari sa kapatid nating ito na nakaranas siya ng pag-ibig na nanggagaling sa Diyos, at minahal niya mismo sa araw na yun na wala ang puot sa kanyang puso. At imagine, the next day na wala kaagad yung, parang hirap nun pero walang imposible sa Panginoon. Kung ang Panginoon kumilos sa buhay mo, kung anong klaseng puot yan na nasa puso mo, walang imposible. Siya po ang mag-aalis niyan at pupunuan niya ng pag-ibig. Kasi ang Diyos mismo ay pag-ibig. Amen? Amen. Amen. Napakabuti talaga ng Panginoon. Love conquers all. Yeah. See? Love conquers all. Amen. At palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Lahat ng papuri, all the glory belongs to God. At tayo magpapatuloy naman at iniimbitahan ko rin po ang ating mga kapatiran na ito. Matagal-tagal na rin po tayong hindi nakapagbigay ng awitin para sa Panginoon. Ang awitin ay isang parte po ng worship. Although worship is a lifestyle, hindi lang sa awitin kundi sa buong buhay mo. Every day is you should worship God. So, pero sa pagkakataong ito, magbabahagi kami ng kanta ng Tagalog worship song na original, syempre, sa mga singer sa Pilipinas. Pero nais naming magbahagi din ng kanta at nais naming i-invite you to join us na magkanta or magpuri sa Panginoon through singing. Amen? Amen. Alright. Samahan niyo po kami. Ako'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka, at sa'yo ay pumisan. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka, at sa'yo ay pumisan. Luubin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang marang papurit pagsamba, maghari ka o Diyos ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka, at sa'yo ay pumisan. Luubin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta.
kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ikaw, O Diyos, ngayon at kailanman. Tunay nga, Panginoon, maghari ka sa aming mga buhay, O God. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan, O God. Lahat ng papuri sa iyo lamang, Lord. Amen. Hallelujah. Sa buhay ko'y lagi mong daan. Narito sa biyaya mo, habang buhay nagpupuri sa'yo. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Dadakilan mo, di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Hiling ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Dadakilan mo'y di mapapantayan. Katapatan sa buhay ko'y lagi mong daan. Narito tayo sa biyaya mo, habang buhay nagpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa amin, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. At kailangan mo hindi mapapantayan, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. You are great. You are great, O God. You are great. Dakila ka, O Diyos. Lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang, O Diyos. Splendor of
There's no name other than Jesus. Yes, O Lord. Hallelujah. We will sing your goodness, O God. Hallelujah. Thank you for your goodness, for your mercy, and your grace. Hallelujah. Thank you for your love, O Lord God. Hallelujah. And thank you for all the forgiveness of our sins, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Yes, Lord. Amen. Well, thank you so much for watching. Maraming salamat sa oras ninyo na ibinigay upang panuorin ito. Pero hindi kayo magsisisi dahil nga sa narinig nyo tungkol sa buhay ng ating kapatid. At maraming salamat sa pagsama sa amin also sa pagbigay papuri at pasasalamat through worship sa Panginoong Hesus at sa Abba Father. Maraming salamat at naway kayo nabibless sa araw na ito. Dalangin ko po na kayo ay pagpalain sa araw-araw ng inyong buhay at nawa kung hindi nyo pa natagpuan sa inyong buhay ang Panginoong Hesus, naway matagpuan nyo na po sa araw na ito, sa pagpanood nyo sa video na ito at kung ano man ang gawain na ipinagkaloob na ng Panginoon sa inyo dahil tinawag na kayo noon pa man ng Panginoon. Salvation Amen. is now. Salvation is now, that's right. Amen. So maraming salamat and I hope you watch my next video. Maaari pa kayo mga miracle na Maranasan. mararanasan. Maraming. God bless you po. Bye.